I-type po natin ang Google Classroom or googleclassroom.com. So, bahala na po kayo doon. Then, i-enter po natin at ito po ang lalabas. I-click po natin yan, ang Google Classroom. At maliban dyan ay may isa pa pong paraan. Kapag tayo po ay nakalagin sa ating Google account, i-click lang po natin yung 9 dots, then hanapin natin ang Google Classroom, and then i-click po natin ito. So ayan po, i-click natin ito. Then, mapupunta na po tayo sa Google Classroom. Mapapansin nyo po sa aking screen na meron na pong created na rooms dito sa aking Google Classroom. Pero mamaya po ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito. So ang gawin po natin ay click ang plus sign, then create class. Then magpa-pop in po ito and check po yung box. Then continue. Then ang sabi po dyan ay create class. So i-enter po muna natin ang grade 8 kasi ito po yung handle ko. Then section, apitong. Yan po yung halimbawa ng section na gagamitin ko or handle ko. Then subject, Filipino. Then room, for example, 301 or 302. Then create. So ayan na po, nag-create na po ng class. At ayan na po ang nadagdag na class na ginawa natin. So grade 8, apitong. Ngayon, kapag kinlik natin ang class code ay lalabas po iyan. Napaka-importante po niyan sapagkat yan po ang ibibigay nating code sa mga bata para makapasok sa ating Google Classroom. So pwede po natin yang i-copy at i-send sa Messenger o through email para makapasok po ang mga bata. Ngayon po, makikita sa aking screen na may 4 na options ang Google Classroom na ginawa ko. May stream, classwork, people, and mark. Ngayon, punta muna po tayo sa people. Meron diyang teachers and students. Yung teacher po ay ako, then sa students, dyan po tayo mag-a-add ng mga mag-aaral natin. Ngayon, pwede tayong mag-type ng email address ng mga bata. I-type ang email address ng isa-isa. For example, ayan po. Ngayon po, ang ginamit ko dyang isang email ay isa ko pong account. Kaya po nakasave na sa laptop ko. Then click natin yon at i-click ang invite. Ngayon, balik po tayo sa stream. So ayan po, ang classroom natin. Ngayon, pwede rin tayo mag-invite sa pamamagitan ng pagbibigay ng class code ng ating Google Classroom sa mga bata sa pamamagitan ng Messenger ng Facebook. Dito po ipinapakita na nag-notify na sa kanyang Gmail, sa kanyang Android phone, ang invitation sa Google Classroom ng kanyang teacher. At kapag kinlik niya yan, ay mapupunta na siya sa Google Classroom na inihanda na kanyang guro. So ayan na po at nakapasok na siya sa Google Classroom ng grade 8 apitong. Ngayon po naman ay balik tayo sa Teacher's View. Ngayon, i-click natin ang Share Something with your class para makapag-post na po tayo. Diyan po may option tayo na i-post agad or yung ipopost natin pwede nating iplano kung kailan natin to ipopost sa class. For example, gusto muna natin batiin yung mga estudyante natin na nasa loob ng ating classroom or Google Classroom. So pwede nating i-post magandang araw, hello everyone. Then pwede tayong maglagay pa ng welcome to my class. So ayan po, nag-start na akong i-encode or i-type yung sinabi ko kanina para batiin ang mga estudyante. Then pwede rin bago mo ito i-post
sa ibaba niyan, meron kang options na ad or may option ka na ad. Dito, may choices ka na maaari mong dagdagan o mag-insert ng picture, ng file sa Google Drive, or mag-add ng video mula sa iyong browser. So ayan po, sa Google Drive, sa link, sa file, or sa YouTube. So example, so i-click ko po yung YouTube kasi po may internet naman na gamit tayo, so mapupunta po tayo mismo sa YouTube. Then i-search po natin yung gusto po nating i-share sa mga bata. For example, Talambuhay ni Jose Rizal. So kapag kinlik natin yung search, may mga option na po na na-search sa YouTube na kapag kinlik po natin ay maidadagdag na sa ating post. So kinlik ko po yung ad. So ayan na po siya. Nadagdag na po yung Talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Then pwede na natin itong i-post. Or pwede rin naman pumunta mismo tayo sa YouTube. Then type natin yung nais nating idagdag doon. So type natin yung video na gusto nating i-add. For example, isang bugtong. So pag nandun na tayo sa video ng bugtong, ikakopy lang natin yung URL. Then ipopost naman natin doon sa kaninang nais nating i-post. So babalik tayo doon sa Google Classroom. So ayan po, nag-search ako ng bugtong. So pag kinlik ko po yan, yung URL, ikakopy lang natin. Ayan po. Then pwede natin yung i-paste doon sa ating ipopost sa Google Classroom. So ayan po, add, click natin yan. Then link, click. So pwede natin i-paste na dyan yung link. Then add link. So makikita, andun na po yung video mula sa YouTube. So erase muna natin yan. Then add rin tayo ulit. Pwede mula sa Google Drive. So mapupunta tayo sa Google Drive natin. Pwede tayo mag-insert file using Google Drive natin. So may pictures, etc. etc. So bahala na po kayo. Then pag nakapili na po kayo, pag may naselect na tayo, pwede natin i-click yung add at mapupunta na yun sa i-share natin o ipopost natin sa ating mga estudyante. So, kinlik ko yung picture na yan, then in-add ko. So, ayun na po. May dadagdag na yan dun sa ipopost natin. So, ayan na. Or, pwede naman tayo mag-add pa ulit ng file natin mula sa desktop or laptop natin. So, click natin yan, select from the device for our device. Then, hanap tayo ng documents. Then i-add lang din natin po ito. Ganun lang example, yung napili ko po ay isang quiz. Pag na-add natin dyan, i-upload na natin. So, ayun na po. Ando na po siya. So, pwede na tayong mag-post. At mabiview na yan ng mga estudyante natin na kasama sa Google Classroom. So, ayan po. Ngayon, dito naman po, pwede natin i-schedule yan bago i-post. Halimbawa po sa date na yan, dahil July 12, pwede nating i-post yan ng July 13, 14, or bahala po kayo. May oras din po yan kung kailan ito mapopost. Then, click yung schedule. So yan po, yung ipopost ko po ay naka-schedule. Pwede rin naman, kung hindi tayo mamimili ng scheduled time natin at day, diretso po yung click ng post. Or, pwede rin naman, idagdagan pa natin ng comment or ng nais nating sabihin bago i-post. So, sinabi ko po dyan, good morning, please answer the quiz. Then, post na po natin. So, nasa teacher na po yan kung ano po yung ipopost, kung ano po yung kasama sa ipopost niya. So, ayan na po. Makikita, nakapost na po yung quiz na
aking inad sa aking post para i-share sa mga bata. Ngayon, pumunta po tayo sa Students View kapag ang ginamit naman niya ay laptop o kaya computer. Kanina po, nakita ninyo, ang ginamit ko ay cellphone. So napansin nyo po, in-insert ko or pinaste ko yung class code na ibinigay ng teacher. Then, nag-continue ako para makapasok sa Google Classroom. So ayan na po, nakikita ko na yung post ng teacher kanina na may quiz sa Karunungang Bayan. Then, pwede na akong mag-comment ng good morning sir, thank you. Then pwede ko na siyang i-click para ma-post. So ayan po, na-post ko na po. So may isa ng batang nag-comment doon sa pinost ng teacher. So ngayon, balik tayo sa teacher's view. Mapapansin na sa post ko po kanina na nag-comment na yung isang estudyante na naka-add sa ating Google Classroom. Ngayon po ay punta natin yung comment ng bata. Sa kanyang comment ay may mga options din tayo kung paano natin to i-handle. So meron pong 3 dots dyan. Pwede nating i-delete yung kinoment ng bata kung hindi na ito maganda, or pwede natin siyang i-mute kapag sobra na o hindi na maganda o wala namang saysay o kinalaman yung kanyang pinost o kinoment sa ating aralin. Ngayon, punta po ulit tayo sa teacher's view. Puntahan naman natin yung option ng classwork. Pwede tayo magdagdag ng assignment, ng quiz assignment, question, material, or use post, then topic. So punta muna tayo sa assignment. So gawa po tayo or create ng materials. So dyan, pwede natin lagyan muna ng title, kung ano po yung assignment o tungkol sa yung assignment na i-add natin or ipopost natin para sa mga bata. For example, yung assignment ay tungkol sa talambuhay ni Jose P. Rizal. Then sa ibaba, sa instructional, pero optional lang po sa inyo, lagay nyo na rin para po sa description o tungkol saan yung assignment natin. Sasabi ko dyan, pagkatapos panoorin ang video, ay gumawa ng sariling reaction o kuro-kuro sa naging buhay ng bayani. Then sa add option, pwede tayo magdagdag ng YouTube or link na maaari nilang panoorin at doon na po sila gagawa ng reaksyon. So add tayo mula sa YouTube. So ayan po. So search natin ulit yung talambuhay ni Jose P. Rizal. So ayan, pasensya na po kayo, no? So ayan, then i-click po natin dyan, mamili tayo. For example, yan ang napili natin. I-add na natin. So makakasama na siya sa ipopost nating assignment. Pero bago nyo po yan i-post, dito po sa upper right side, may mga options po dito kung para kaninong section. Siyempre po, yung sa grade 8 nga po kanina, di ba? Pitong. Then para sa lahat ng estudyante, so mamimili rin kayo, or kung gusto nyo sa isa-isang estudyante lang. Then yung points, pwede natin baguhin yan. Depende po sa inyo. Then may due date din. Nasa inyo rin po yan kung kailan po ninyo ito o hanggang kailan sasagutan ng mga bata. Oras, kasama rin po ito. So ayan po, pinabago ko po yung date and option sa pagpasa ng kanilang assignment. Then sa topic, ilagay natin kung ano po yung title nung assignment nila. So sabi ko dyan, talambuhay ni Jose P. Rizal. Then pwede rin po tayo mag-add ng rubric. So for example, kayo na rin po bahala magbago dito. Kung 1 point lang ba to, kung 2 points,
or 10 points. So, nasa inyo na po ito. Kung ilang puntos ang ibibigay ninyo. Okay na yung criteria ninyo, pwede rin tayo sa ibaba mag-add ng criteria or criterion. So, depende po ulit ito sa inyo. Then, pag okay na, click Save. So, masasave na po yung inedit natin or yung option na ginawa natin. So, then click na natin yung Assign para makita na o ma-view ito o ma-receive ng mga estudyante doon sa Google Classroom na kabilang sila. So, ayan na po. Talambuhay ni Josepe Rizal. Assignment. So, ngayon, pumunta naman po tayo sa Students View para makita natin yung assignment na inassign ng teacher. So, makikita yung assignment na pinost ni teacher or inassign ni teacher. Then, ang gagawin lang natin dyan, i-click ni student yung assignment, then view details. At mapupunta na po siya sa assignment na inassign ng teacher sa kanilang mga magkakaklase. Dahil na-receive na ni student yung assignment, pwede siyang mag-comment ng salamat po, sir. Then, isi-share niya na ito or ipopost niya na ito. So, ngayon, pwede na niyang gawin yung assignment. So, syempre, panonoorin niya muna yung video. Then, for example, natapos niya na ito. Then, yung hinihingi ni teacher na assignment, kailangan niya nang sagutan. Ngayon, ang tanong, papaano na sasagutan ng estudyante or maibibigay ng estudyante yung hinihingi ng teacher na reaction based po doon sa video na ipinost ng teacher. So, dito sa right side, upper right side, meron ditong makikita na your work, then assigned. So, dito po muna tayo. So, bilang estudyante, ito po yung gagalawin natin para or i-customize natin or dito po tayo magsasagot para makakuha ng score sa teacher. Sa student's view, pwede niyang i-click yung add create. So may mga option dyan tulad ng Google Docs o kaya i-insert ng file kung nagsagot siya ng kanyang assignment sa kanyang laptop or desktop. So, insert niya dito yung answer niya. So, ang gagawin lang, i-upload niya lang dito para ma-add na po yun sa kanyang assignment. So, dahil na-add na ni student yung kanyang assignment na file, so pwede natin i-turn in yun at marireceive na yun doon sa teacher's view. So, ayan po, sa teacher's view, nakalagay na dyan, merong isang handed in or may nagpasa na estudyante. So ngayon, i-view assignment po natin. Pag kinlik po natin yon, makikita po na may isa nang nagpasa na estudyante sa ating Google Classroom. Then for example, i-view natin yung assignment niya. So i-click natin yan. So halimbawa kung may sagot yan yung bata, then, tayo na pong bahala magbibigay ng grade. Depende po dun sa rubric na inassign natin. So, halimbawa, nabasa na natin. Pwede natin lagyan ito ng perfect 100 o kaya 90 kasi may kakulangan o mas mataas pa dito or mas mababa pa dito. Then, pwede na natin itong click yung return para makita ng bata or ma-view ng bata yung kanyang score. So, ayan po. So, ang score niya ay 90 over 100. Ngayon, magpunta tayo sa option na marks. Dito kasi po, pwede nating i-set up yung marking system sa mga estudyante. Pwedeng makita ng mga bata yung grade na nakuha nila. Pwede rin namang hindi. Depende rin yan sa atin. Kasi po, may option po yan.
Ngayon po ay bumalik tayo sa option na classwork. Then kapag kinlik ulit po natin ang create, so pwede po tayo diyang mamili kung ano yung gagawin natin. Pwede pong quiz assignment katulad po kanina, o gumawa ng questions na sasagutin ng bata, or yung kinlik ko po na material. Kapag sinabi pong material, pwede po tayo ditong magdagdag ng pwedeng pag-aralan ng bata na pwede nilang panoorin o kaya basahin. Depende po sa ibibigay natin. Halimbawa po, ang idadagdag nating material or yung kasunod nating topic ay tungkol sa Noli Me Tangere. So, type natin sa title ang Noli Me Tangere at ang kaligrang pangkasaysayan nito. Then sa description, pwede tayo maglagay ng instruction na susundin ng mga bata batay sa material na ibinigay natin. So sabi ko dyan, basahin at pag-aralan. Then mag-add tayo ng file o kaya ay link. So depende na po sa inyo kung ano yung i-add ninyo. Then pag naka-add na kayo, i-click nyo yung create. Katulad lang po sa ginawa natin kanina. At mapupunta na po ito doon. At kapag tapos na, i-click lang ang post para ma-post na ito sa ating classroom. So nasa classwork pa rin tayo, and sa create, pwede tayong mag-repost yung mga post natin dati na nagamit na natin at i-post muli. Pero dahil sa wala pa nga pong na-post noon, kaya wala pa po tayong mare-repost. Then balik po tayo sa classwork. Try naman natin mag-create ng question. So click natin yung question. So nasa sa inyo po yan kung anong klaseng tanong at paano sasagutin ng bata. So for example, kung ang tanong nila ay kinakailangan ng salaysay, so pasalaysay din yung kanilang sasagutin. Ngayon naman, pumunta tayo sa right side po ng ating screen. So dito pwede nating ilagay kung para kaninong estudyante, kung ilang puntos, kung kailan yung date, tsaka due date, at yung time ng due date natin. So ayan po, ini-edit ko po. So depende pa rin po sa inyo. So pinapalitan ko po yan ng oras or limit ng oras kung hanggang kailan lang sila magpapasa. Ngayon po, bago natin gawin yung or i-post yung ginawa nating question, pwede nating i-edit kung ang students ay pwede bang mag-reply o ang student can edit their answer. So nasa inyo po yan pag chinek nyo yung box. So ayan po, pag natapos na po natin lahat yan ay pwede na nating i-post. Ngayon naman po ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng iba't ibang tanong dito sa Google Classroom. So halimbawa pong kinlik natin yung assignment. So syempre, una gagawa tayo ng title, tsaka instruction. Ngayon, pag okay na yung dalawa, ay i-click natin yung blank quiz. Gagawa na tayo ng iba't ibang klaseng tanong. So mapupunta tayo sa isang window. So ayan po, blank quiz. Muli po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng iba't ibang quiz. So dito po sa right side, pwede po tayong mag-add ng question, mag-add or mag-import ng question, mag-add ng title and description, mag-add ng photo, ng video, at gayon din, maaari tayong mag-add ng section kung gagawa tayo ng mga question or additional question. So yung blank quiz po ay na-edit kung ano po yung pamagat ng quiz natin. At dito naman i-edit ang description o yung panuto natin. Diyan naman po isusulat ang tanong sa ating quiz. At dito naman po yung option ay kung magdadagdag tayo ng mga choices. So makikita po, ang question ay saan ipinanganak si Rizal. So nagdagdag po ako ng mga options or choices tulad ng Cebu, Calamba, Pateros, at Paete. At kapag pinindot po natin ang answer key, lalabas naman po ang option kung ano po ang pipindutin natin dyan ng tamang sagot. Dahil po nasa multiple choice tayo, kailangan lang natin ng isang sagot. At ito po yung Calamba, kung saan ipinanganak si Jose Rizal.
Ngayon naman, kung mag-i-import naman tayo ng dati ng question at kapag kinlik natin po iyan, ito po ang lalabas. So mamimili tayo sa mga question na ginawa natin noon at ikiklik po natin ang isa sa mga napili natin at mapupunta na po ito doon sa ginagawa nating question. Ngayon naman, kung isa-select natin ito, ayan po yung itinuturo ng arrow, ay pwede tayo magdagdag ng image sa ating question at doon magpo-focus ang tanong na sasagutin ng mga bata batay dun sa in-upload nating picture. So ayan po, so pag sinundan lang po natin yung instruction ay makapag-upload po tayo ng picture na nais natin at pwede na rin po tayong gumawa ng tanong. Dahil po ang kasagutan ng bata ay magbabatay o ibabase nila sa picture, ang isinelect ko pong uri ng quiz naman dito ay paparagraph. O ibig sabihin, ang sagot ng mga bata ay dapat patalata. So iyan po ang itinuturo ng araw. So mapapansin, patalata rin ang isasagot dito ng mga bata. So yun po yung pagkakaiba ng mga uri ng quiz. Mga kokalmados, mapapansin natin, kapag gumawa tayo ng tanong, nag-iiba rin yung option dito sa right side na makikita ninyo sa inyong screen. So makikita po sa mga options, pwede yung mga bata ay sumagot ng short answer, paparagraph, multiple choice na kung saan ikiklik nila doon yung tamang sagot, check boxes kung saan maaari silang pumili ng hindi lang sa iisa, drop down, then file upload. Sa file upload po, for example, may question kayo at kinakailangan ay i-upload ng mga bata yung picture o kaya isang file na kasagutan nila. Sa pamamaraan po nito, i-upload po nila yung sagot nila. So, ganun po iyon. So, depende pa rin sa tanong, maaari rin sumagot ang bata pa-linear scale, multiple choice grid, o kaya tick box grid. So, depende po yan sa hinihingi natin sa quiz natin. Gayun din, pwede rin natin i-edit ang date and time ng quiz para sa mga bata. So, ganoon po gumawa ng iba't ibang type ng quiz para sa ating mga mag-estudyante o mag-aaral. So, halimbawa pong nakabuo na tayo ng isang quiz. So, pwede na natin itong isend sa ating mga estudyante through Messenger o kaya i-post natin ito sa ating Google Classroom. So, ayan po, makikita nyo, pwede natin itong isend through email o kaya doon nga po sa sinabi ko kanina sa ating Google Classroom. So, halimbawang nasend po natin o isinesend na po natin yung quiz sa bata. So, punta po tayo sa Students View. Dito ay maaari niya nang sagutan yung quiz na inihanda ng kanyang guro. So, pagpasok muli ng bata o ng mag-aaral sa Google Classroom o sa section niya, ay ikiklik niya lang yung link, then mapupunta na siya doon sa quiz na inassign ng teacher o inihanda ng teacher. So, pwede niya na itong sagutan hanggang sa matapos ito. At kapag natapos niya na ito, sa baba ay pwede niya nang i-click ang submit. Then, marirecord na kung ilang puntos ang kanyang score batay sa quiz na inihanda ng guro. So, balik po tayo sa teacher's view. Kapag kinlik natin yung marks, dyan po mapupunta ang lahat ng batang nagsagot sa quiz na inihanda ng guro. Makikita rin dyan yung kanilang score, kaya hindi na po tayo mahirapang mag-check sapagkat nagbigay po tayo ng rubrics kanina. Hindi ho ba napakadali lang gamitin at malaking tulong ang Google Classroom sa ating mga guro. So ngayon, kung cellphone naman ang gamit ng mga estudyante, ganito po ang makikita sa kanilang notification. Sa pamamagitan ng kanilang email, dahil nga natanggap nila yung mensahe ng teacher, so maaari na nila itong i-click. So kapag kinlik na po nila yon, ay mapupunta sila sa ganitong setting. Then,
kailangan lang nila i-click yung open sa baba para mapunta dun sa Google Form at masagutan yung quiz ng teacher. Mapapansin, kanina po ay sumagot na ang bata. Hindi po ba kanina gamit yung aking laptop at yung account ko po na ito ay sinagutan na yung form o yung Google Form na isinend ng teacher. Kaya makikita dyan, ang sabi, you've already responded and you can view now your score. So, ganun po yun. Pagdating sa laptop o kaya sa cellphone na gamit ng mga estudyante. So, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po mga kokalmados ay may natutunan kayo pagdating sa Google Classroom. Bago po matapos, ang nais ko lamang pong sabihin bilang isa ring guro ay nasa sa ating mga kamay saang ikauunlad ng mga estudyante natin. Anumang platform po yung gamitin natin, basta ang mahalaga ay accessible ang mga estudyante para po sila ay matuto at makasali sa ating klase sa panahon ng pandemya. Ang pagiging handa po natin ay napakahalaga para maging successful o matagumpay tayong mga guro, gayon din ang ating mga estudyante. Kaya't muli po maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa aking video. Hanggang sa muli, paalam!